Grabe naman itong si Laila de Lima, napaka-bitter mo po, ma'am. Alam naman natin na oo, nandyan ka dyan sa Quadcom dahil sa pangalawa ding purpose mo. Unang purpose mo ang makilahok dyan mismo sa pagpupulong na yan. Pangalawa, exposure mo kasi tatakbo ka. At eto pa mga kababayan, pinoint out niya na bakit hindi daw siya kilala ni Tatay Digong kasi hindi mabigkas-bigkas ang pangalan niya ni Tatay Digong. Ang punto dyan mga kababayan, pagsisinungaling ba yun? Hoy, Laila de Lima, hindi ka lang nire-recognize ng dating Pangulo because you don't deserve to be recognized actually. And that's the truth. Okay? Kasi alam niya ng dating Pangulo kaya hindi ka niya nire-recognize. Ini-insist mong kilala ka talaga niya. Oo, kilala ka ng lahat. Nakulong ka nga, di ba? Kilala ka ng Pilipinas. At wag mong i-insist ang sarili mo dyan sa Quadcom, especially sa dating Pangulo nating si Tatay Digong. Kasi nga, sayang din naman yung outfit mo at pag-upo-upo mo dyan kung hindi ka lang i-recognize, di ba? Hindi kayo talaga nadala. Hanggang ngayon binabatikos nyo pa rin si President Duterte na most corrupt? Siya ba talaga ang most corrupt? Check natin kung siya ang most corrupt. Parang iba ang nakalagay dito. Parang hindi si Presidente Duterte ang nakalagay dito. Guinness World Records gives Ferdinand Marcos a title for greatest robbery of a government. Nako, robbery daw. Basahin ko ha. Government of the Philippines announced on 23 April 1986 that it had succeeded in identifying $860.8 million or 569.5 million euros salted away by the former President Ferdinand Idralin Marcos 1917 to 89 and his wife Imelda. Guinness World Records said in its website. Source? Inquirer.net. Baka nakalimutan nyo na naginis ito. Oh, Anti-Duterte, pro-Marcos, iyak na. Bakit hindi nyo pa rin mapakulong yan si Pangulong Duterte na yan? Ang hirap, no? I'll take all the responsibility. Alam niyo full responsibility? Full kayo. Ito lang si Pangulong Rodrigo Duterte ang may kikwento ko sa mga susunod na henerasyon na proud ako na naging presidente. Kailangan ka ulit namin. Namimiss ko na yung panahon na presidente siya na hindi makagawa ng pangurakot ang mga nasa government. Tapos yung war on drugs niya, hindi ka nakakabahan na yung mga anak mo baka sa future maging drug addict. Di ba? Binibigay ko lang yung sympathy ko. Ano ba yung sympathy? Hindi ko alam yung Tagalog. Basta kahit hindi ko alam. Basta. Kaya President Rodrigo Duterte talaga. The best ka. I salute you. Tabi dyan di kang kausap ko. Walang away-away, bati-bati tayo!